Hello, good morning mga loves, mga vayots. Once again, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, mga loves, shoutout, good morning. Ang topic natin po ngayon mga lalabs, mga vayots na ko po, tinawag ng isang dilawan. Si Bongbong Marcos na ano ba, kupal o basta something ganyan, no? Itong si Elijah matalino. Kaso lang link siya sa makakaliwa. At ito si Shiloh Magno. Ano ngayon din parang biglang cambio about dito sa issue ng PhilHealth na kung saan ay inamin ni BBM na talagang siya ang pasimuno sa pag-zero subsidy budget for 2025 sa PhilHealth. Tapos, kinuha pa niya yung 89 billion pesos na pondo ng PhilHealth mula sa mga miyembro. So ito, panoorin po natin mula dito sa showbiz fanatics, no. So meron pa palang mga dilawan, no, na kumukontra sa Marcos Jr. lalo na dito sa pagpabor ni BBM sa zero budget subsidy. So ito mauna magsalita dito si Shiloh Magno, ha, tapos dito masusunod si Elijah. PhilHealth and the Fed. Okay, let's isa-isayin natin. PhilHealth has a 500 billion reserve. Wow. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It's a 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. Kulang yun. I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan niyo kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, Hoy! Ikaw may utos nyon kung sinabi mong binawi ng Department of Finance. Ikaw ang may utos, Bongbong Marcos, according to doon kay Emmanuel Ledesma ba yun ng PhilHealth doon sa Senate hearing? La! BBM talaga, sinungaling. The PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis treatments. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. Huy! Ilan yung nag-post doon sa Facebook na yung kanilang nagastos sa pagpadialysis nila is around 900,000, kulang-kulang 1 million. Tapos yung nakuha lang nila na budget, nakuha lang nila mula sa PhilHealth is around 39,000 yata yun. Tapos premium yata yung kanilang doon, ang kanilang binabayaran buwan-buwan. Hindi sinulder yun ng ng PhilHealth. So patuloy, pataas na pati yung pagbayad. Sinungaling talaga itong bangag natin. For cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan doon. So that's kailangan yun, nasa batas yun ng universal healthcare, na kailangan may pundo talaga ang PhilHealth. Kagaya nung just in case kung magkagaya, matatandaan ninyo yung coronavirus. Ayun. Marami pa mga hospitals ngayon, mga lalabs, mga bites, ang hindi pa nabayaran ng PhilHealth na mga membro doon na nagpagamot. Tapos sabi niya marami siyang pagkakagastusan, BBM. Ang pera ng PhilHealth para lang yan sa pangkalusugan, para yan sa mga miyembro, para yan sa mga Pilipinong may sakit. Hindi mo pwede kunin yun at gagastusin mo doon sa infrastructure, gagastusin mo doon sa kung saan-saan.
Maraming pagkakagastusan gaya ng mga concerts mo, mga party ninyo, dyan sa Malacanang. Gagastusin mo doon sa pag-inom-inom ninyo, pagkain-kain ninyo ng pambayad ninyo ng mga singer, mga banda, mga dancers, at kung ano-ano pa. Diyos ko! That's a simple Ang hirap po, no, kapag clueless ang presidente, Ayun. isasagot lang po ni Pangulong Marcos at gina-justify niya yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Nakakatawa kasi sabi niya, 150 billion lang daw ang kailangang budget ng PhilHealth. Yung konsulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na. Kulang. So, dun pa lang sa konsulta package, kailangan mo na ng 170 billion na pondo, isama mo pa yung hospitalisasyon. At kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth, kasya po ba ang 150 billion? Obviously not. At ang nakakalungkot pa dito, ay ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth. No? Talaga si BBM, sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos. Sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos. Sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos. Alam niyo po, naayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act, Section 11, na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth. At yung reserve fund po na yan ay dapat katumbas ng 2 taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat ginagasta. Dapat taon-taon meron silang reserve fund. Hindi po yan dapat ginagalaw. Bakit may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na to, kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo, itong financial documents ng PhilHealth, yung Statement of Changes in Equity, no? Mukhang may pera ang PhilHealth Reserve Fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo... Meron talaga pera ang PhilHealth. Gagastos nga daw sila sa Christmas party, di ba? 139 million. Pera yun ng mga membro. Tapos yung mga membro, tinitipid. 6,000 lang. Membro ng PhilHealth yung nanay ko dati. Ako hindi ako nagpamembro. Pamilya ko, nagpamembro. Kapag na doktor, 3 araw, 6,000 lang. Kapag lumampas pa nga doon, kapag may oxygen pa, halimbawa, aabot sa 3 days, tapos maximum yun, 3 days. Kapag may oxygen doon, 2-3, aabot yung bill mo ng 10 to 12,000. 6,000 lang doon yung kinocover ng PhilHealth. The rest, ikaw ang magbabayad cash sa hospital. Na. Yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Negative na to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag sakaling nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan naglalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund, no? At malinaw na dapat hindi yan ginagalaw, dapat may 2 years na reserve fund, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naaayon din sa batas na kailangan ibigay sa universal health insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila. Dahil naka-earmark po yan specifically. Yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan niyo pong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin, sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naaayon sa batas. Ang ina mga boss, naloko na. Mismo yung Pangulo na si Bongbong Marcos, dinipensahan pa yung pag-zero sa budget o subsidy sa PhilHealth. Bangag nga mismo yung sinabi niya. That we do
not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami. Mga boss, nakasulat mismo sa konstitusyon natin, partikular sa Article 2, Section 15 at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development and it shall prioritize the needs of underprivileged, sick, elderly, women, and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Healthcare Act eh. Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mamamayan ang kalusugan. E simpleng tanong, Mr. President, lahat ba ng mamamayan, lalong-lalo na yung mahihirap at yung mga senior citizen, covered na ba sila ng PhilHealth? Sabi ng batas, dapat covered sila eh. Keso nagbabayad sila ng premium o hindi. Alam mo ba, Mr. President, kung anong sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public hospital? Nakita mo na ba gaano karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong Hindi nga yan pumunta doon sa nasabugan ng nasabugan ng bagyo ng Bulkang Kanlaon. Wala nga tayong napanood na balita na nagmi-meeting. Nagpatawag ng conference si Bongbong Marcos sa kanyang mga gabinete kung paano natulungan yung mga kababayan natin na nasalanta ng Bulkang Kanlaon. Ano yung nakikita natin sa PTV4? Anong nakikita natin sa RTVM na news dyan sa Malacanang? Puro parte ni Bongbong Marcos. Yun pa kayang hospital, public hospital, pupunta si Bongbong Marcos? Saka pa. Wala yang alam kundi magparty. Kaya kinukuha na yung pera ng PhilHealth dahil gagamit. Dami daw lang pagkakagastusan. Guys, sa party, gaya sa kanilang mga luho at bulsa. Ano pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth services? Alam mo ba na halos gagarampot? Mumo yung naibabawas sa 5,000 to 6,000 lang. Yung PhilHealth. Alam mo ba yun, Mr. President? Sure ako hindi mo alam yan, kaya yan mga pinagsasabi mo. Tapos ang ginawa ng Senado at Kongreso, siniro yung budget o yung subsidy sa PhilHealth. Tapos ikaw bilang Pangulo, kinonsinti mo pa. Bangag nga eh. Ang problema nyo ay underutilization ng funds. Sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pasyente at ordinaryong Pilipino, ang solusyon dyan, simple lang din eh. Disipain mo yung in-appoint mo na CEO ng PhilHealth. Paano niya yun? Isama mo na yung buong board. Paano niya sipain si Emmanuel Ledesma na namumuno at CEO ng PhilHealth? Pamangkin yun ni Liza Marcos. Baka majumbag na naman ni Liza si BBM at magka-black eye. Kung gawin yun ni BBM. Ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President? May pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay. Parte. Anong mahalagang bagay, Mr. President? Parte. Binawasan nyo yung budget sa edukasyon. Sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan nyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Akap ng pinsan mong si Martin Romualdez, nakakuha ng 26 billion pesos. Sa tingin mo, Mr. President, anong mensahe ang pinaparating mo sa amin na ordinaryong Pilipino? Naming mga manggagawa at PhilHealth members na mas mahalaga yung akap, yung ayuda ng mga politiko kaysa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ganon ba, Mr. President? Gago ka pala talagang presidente ka eh. Mga boss, huwag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos tsaka ng mga senador at congressman. Labanan natin to. Kalampagin natin silang lahat. Buhay at kalusugan nating mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Tama. O ayan, tinawag na gago at clueless. Walang alam si BBM. Totoo din naman eh. Hindi nga lang yan gago, clueless eh. Bangag ang puta, walang alam. Nagpresidente pa. Tama si Bibi Sara. Mayroon tayong pangulo na hindi alam kung paano maging presidente dahil nga bangag, adik.